Kumusta mga ka-Zichen? Sa video na ito, ibubuod natin ang pelikulang Avengers Infinity War, ipinalabas noong 2018. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Kaya sit back and relax. Nagsimula ang pelikula kung saan sinalakay ni Thanos ang sinasakyang spaceship nila ni Thor. Kinakausap ni Ebony Maw si Loki at tinanong siya ni Thanos kung nasaan ang Tesseract at kung hindi niya ito ibibigay, kapalit nito ang ulo ng kapatid niyang si Thor. Sinabi ni Thor na ang Tesseract ay nawasak kasama ang Asgard pero ito ay na kay Loki. Maya-maya biglang lumabas si Hulk at pinagsusuntok si Thanos, ngunit hindi niya ito kayang talunin kaya ang ginawa ni Heimdall pinatakas si Hulk at ipinadala niya ito sa Earth sa pamamagitan ng Bifrost at napatay siya ni Thanos. Nakuha ni Ebony Maw ang Tesseract at iniabot niya ito kay Thanos at nailagay niya ito sa kanyang gauntlet. Inutusan niyang kunin ang iba pang Infinity Stones na nasa Earth, biglang nagpresenta si Loki para gabayan sila papunta doon, pero kalaunan pinatay siya ni Thanos. Sa sandaling iyon umalis si Thanos kasama ang kanyang mga anak na sina Corvus Glaive, Ebony Maw, Cull Obsidian at Proxima Midnight. At iniwan si Thor na nagdadalamhati na napadpad sa kalawakan. Dumating si Hulk sa Sanctum Sanctorum sa New York City at bumalik ito kay Bruce Banner, na nagsabi kina Stephen Strange at Wong tungkol sa nalalapit na pagdating ni Thanos. Nakipag-ugnayan si Strange at Banner kay Tony Stark at ipaalam sa kanya ang tungkol sa Infinity Stones at kay Thanos. Ipinaliwanag ni Wong na hinahanap ni Thanos ang lahat ng Infinity Stones para gamitin sa pagsira sa buong universe, kabilang ang Time Stone na nasa kay Doctor Strange. Napagtanto nila na kailangan nilang hanapin si Vision upang protektahan ang Mind Stone na naka-embed sa kanyang ulo. Naisip ni Stark na dapat siyang makipag-ugnayan kay Steve Rogers upang mahanap si Vision, na nawala sa grid kasama si Wanda Maximoff. Sa sandaling iyon, nagkakagulo ang mga tao sa lansangan ng New York at nakita nila Tony at Doctor Strange ang spaceship kung saan lulan sina Ebony Maw at Obsidian at nakita din ito ni Peter Parker. Sinabihan niya ang kaibigan niyang si Ned na gumawa ng distraction para makaalis siya na hindi nalalaman. Bumaba sina Ebony Maw at Obsidian sa spaceship at nakaharap nina Stark, Strange, Wong at Banner at ipinaliwanag na kukunin niya ang Infinity Stone na nasa kay Doctor Strange, kung saan sinabihan ni Tony si Banner na ilabas si Hulk ngunit hindi niya ito magawa, kaya ang ginawa ni Tony, pinigilan si Obsidian na umatake at napabilib si Banner dito dahil sa nanotech suit ni Tony. Habang inatake ni Obsidian si Iron Man, biglang dumating si Spider-Man kung saan inutusan siya ni Tony na sundan si Strange na bihag ni Ebony Maw, sakay ng kanyang spaceship na papaalis papuntang kalawakan. Habang papataas ang spaceship, sinundan ito ni Tony at unlock niya ang 17A na Spider-Man nanotech suit papunta kay Parker habang nawawala na ito ng oxygen. Sandaling iyon nagawang dumating sa tamang oras ang A-17 para magamit ni Parker ang nanotech Iron Spider-Man suit. Samantala, nakipag-ugnayan si Banner sa iba pang Avengers sa pamamagitan ng pagtawag kay Steve Rogers. Sa kalawakan, patuloy na naglalakbay ang grupo ng Guardians of the Galaxy nang makatanggap sila ng distress call mula sa mga Asgardian hanggang nakarating sila sa isang bahagi ng kalawakan, kung saan nakita nila si Thor na napadpad sa harap ng Milano. Niligtas nila ito at ginising ni Mantis si Thor. Pagkatapos ay pinaliwanag niya ang nangyari sa kanya kung saan pinatay ni Thanos ang kanyang kapatid na si Loki at sinabi niyang kailangan niyang makarating sa Nidavellir para magpagawa ng bagong hammer. Kaya nag-decide si Rocket na sumama kay Thor kasama si Groot at ang grupo ng Guardians of the Galaxy ay pupunta sa Nowhere para pigilan si Thanos na makuha ang Reality Stone. Sa Scotland, kung saan nagtatago sina Wanda Maximoff at Vision, tinambangan sila nina Proxima Midnight at Corvus Glaive para kunin ang Mind Stone kay Vision. Nang makorner na sina Wanda biglang nagpakita si Steve Rogers sa kabilang riles at hinagisan ito ni Proxima Midnight gamit ang kanyang sandata at nasalo ito ni Steve Rogers. At biglang dumating si Sam Wilson kasama si Natasha Romanoff kung saan napuruhan niya si Corvus Glaive, at nang matalo ang dalawa, umalis ito sakay ng kanilang spaceship. Sa isang eksena, naalala ni Gamora kung saan nakilala siya ni Thanos sa planetang Zen-Huberi, at walang muwang na napatay ang kanyang lahi na Zehobereyans, at binigyan siya ni Thanos ng isang maliit na kutsilyo na hawak niya hanggang sa ngayon. Nang makarating ang grupo ng Guardians of the Galaxy sa Nowhere, nakita nila si Thanos na kinukumpronta ang Collector at hinahanap sa kanya ang Reality Stone. Ito pala ay isang illusion lamang nagawa ni Thanos gamit ang Reality Stone. Sa sandaling iyon nakuha niya si Gamora.
Sa Avengers Facility Upstate New York, kausap ni Colonel James Rhodes ang Secretary of Defense kung saan may kaso siyang court-martial, nang dumating sina Steve Rogers at nakita muli nila si Banner at dito nila napag-usapan ang pagtanggal ng Mind Stone sa noo ni Vision upang hindi ito makuha ni Thanos at inimungkahi ni Vision na sirain na lamang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Wanda Maximoff na agad na tumanggi. Gayunpaman iminumungkahi ni Rogers na maglakbay sila sa isang lugar na may teknolohiya upang ligtas na alisin ang bato mula kay Vision nang hindi siya mamamatay, at ito ay sa Wakanda. Sa eksena sa Wakanda, pinuntahan ni King T'Challa aka Black Panther kasama ang kanyang bodyguard na si Okoye, isang former Wakandan general. Si Bucky Barnes na binansagan ng Wakandan na White Wolf ay binigyan ng vibranium arm. Samantala sa spaceship ni Ebony Maw nagulat si Tony sa pagpapakita ni Parker. Sa pagkakaalam niya pinauwi na niya ito, ganun pa man sinabi niya kay Parker na kailangan iligtas si Doctor Strange na bihag ni Ebony Maw. Maya-maya pinatalsik ni Tony si Ebony Maw sa kalawakan sa pamamagitan ng pagbutas sa gilid ng spaceship, at nailigtas nila si Doctor Strange. Sa spaceship ni Thanos, nag-usap sila ni Gamora tungkol sa Soul Stone kung alam ba ni Gamora kung nasaan ito. Ibinunyag ni Thanos na alam na niya na alam na ni Gamora ang lokasyon ng Soul Stone pagkatapos ng pag-torture kay Nebula para makuha ang impormasyon. Kalaunan inamin ni Gamora na nasa planet Vormir ang Soul Stone. Samantala, sina Thor, Rocket at Groot patungo sa Nidavellir. Habang naglalakbay sila, pinaliwanag ni Thor kung saan gawa ang kanyang hammer at binigyan ni Rocket ng mata si Thor. Nang makarating sila sa Nidavellir, kung saan ang star nito ay nanigas sa yelo, dahilan para hindi ito gumana. Nagpakita si Eitri kay Thor at pinaliwanag niya na nagpagawa ng gauntlet si Thanos sa kanya, pero nung natapos na ito, pinatay ni Thanos ang 300 na iba pang mga dwarfs na nakatira doon maliban sa kanya. Sa eksena, habang inaayos ng isang bantay si Nebula, nagawang patayin ni Nebula ang bantay at nakipag-ugnayan siya kay Mantis at sinabing magkita sila sa Titan. Sa Titan, nag-crash ang spaceship na sinasakyan nila Tony at nagkita sila ng grupo ng Guardians of the Galaxy at dito nila napag-usapan ang pagkuha ng gauntlet sa kamay ni Thanos. Habang tinatalakay ang kanilang mga taktika, napansin ni Mantis si Doctor Strange na ginagamit ang Time Stone para tingnan ang mga alternatibong futures, na sinasabi nito na nakakita siya ng 14,605,000 sa kanila, na isa lamang ang mananalo sa Avengers. Naglakbay sina Thanos at Gamora sa planetang Vormir, kung saan si Red Skull ang tagapag-ingat ng Soul Stone, ay nakilala si Thanos na anak ni Allers at si Gamora na anak niya. Tinanong ni Thanos kung nasaan ang bato at sinabi ni Red Skull na ang pagkuha sa bato ay may mabigat na presyo. Ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay ng isang taong tunay niyang mahal. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, lumuluhang itinapon ni Thanos si Gamora sa isang mataas na bangin hanggang sa kamatayan nito at nakuha ni Thanos ang Soul Stone. Nakarating sina Steve Rogers sa Wakanda at nagkita sila ni Bucky Barnes. Sinimulang suriin ni Shuri, kapatid ni King T'Challa, ang Mind Stone sa ulo ni Vision at nakita nito na meron itong 2 trillion neurons na nakakabit dito at isang pagkakamali lang ay maaring mamatay si Vision. Maya-maya nakita ni Okoye na may paparating na kalaban sa atmosphere ng Wakanda at ito na nga ang pinadala ni Thanos na kaaway. Samantala sa Nidavellir, gumawa ng paraan si Thor para gumana ang ring na ma-align sa neutron star nito, nang sa ganun makagawa ng forge at matunaw ang bakal na makagawa ng Stormbreaker na bagong sandata ni Thor. Balik sa Wakanda, ginamit ni Bruce ang Hulkbuster ni Tony at nagpakita sina Proxima at Kal sa paligid ng shield ng Wakanda at nakaharap ni Steve Rogers, Natasha, King T'Challa at ang Wakandan Army. Pinalabas na ni Proxima ang mga halimaw at sinimulan na itong pasukin ang Wakanda. At dito na nagdesisyon ang hari na si King T'Challa na buksan ang barrier at lumusab na nga ang hukbo sa pangunguna ni Black Panther at Steve Rogers. Abangan po ang part 2 sa susunod na upload natin. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa panunood at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para matulungan nyo kami at makakapag-upload pa po tayo ng maraming movies na magustuhan nyo. Inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang mga Marvel movie recap sa channel natin.